Matapos ang matinding pinsala sa Cebu, Davao Region naman ang niyanig ng malakas na lindol. Ang bilang ng mga nasawi aabot na sa 7 habang patuloy pa rin ang mga naitatalang aftershock sa lugar. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Davao Oriental isinailalim na sa state of calamity. Bilang ng casualties sa nangyaring lindol sa Davao, umabot na sa 7. Budget ng Office of the Vice President muling tinapyasan ng Kamara. Giit ng isang mambabatas, spoiled child umano si VP Sara na dapat disiplinahin. Kampo ni FPRRD naghain ng appeal laban sa desisyon ng ICC matapos hindi payagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Exclusive, mga magsasaka sa Benguet umaaray dahil sa imported carrots at broccoli mula China. Isa pang exclusive, nasirang flood control projects sa Quezon Province. Inaayos umano gamit lang ang kawayan. At Lucena Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo, nag-soft launch na nga ba? Alert ang atong people affecting Davao Oriental. Isinailalim na sa state of calamity ang Davao Oriental kasunod ng pagtama ng umano'y twin earthquakes. Umabot na sa 7 ang naiulat na nasawi mula nitong Biyernes. Sa pinakahuling tala ng PHIVOLCS ngayong Sabado, nasa higit 800 ng bilang ng aftershocks sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at iba pang karatig lugar. Aabot ang lakas ng aftershocks sa 1.2 hanggang 5.8 magnitude levels. Kaugnay nito makakausap natin si OCD Deputy Administrator Rafaelito Alejandro IV. Magandang gabi po, Asek Rafi. Yes, good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa inyo. Nadagdagan na po ba ang bilang ng mga namatay dahil sa Davao earthquake? Opo, as of this morning po, as of noon time, 8 po ang na reported sa amin, no? Na namatay dyan sa Davao earthquake. 3 sa Davao Oriental, 4 sa Davao de Oro, at 1 sa Davao City. Asek, na-account na po ba lahat ng mga bahay at istrukturang nasira? Magkano po ang aabutin yan? Ongoing pa po ang ating rapid assessment, but so far 719 houses po ang na reported na damage. 112 dyan ay totally damaged and 607 ay partially damaged. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagkuha ng datos dito at yung rapid assessment nga po ay still ongoing at tuloy-tuloy naman ito, madadagdagan pa po ito. Opo, Asek, gusto ko lang pupuntahan itong isang pangyayari dyan sa Pantukan, Davao de Oro po. 2 yung namatay at 11 ang nasugatan dahil sa isang landslide sa isang mining site doon. Tukoy na po ba kung lehitimo o illegal yung mining site na ito? Wala pa po tayong information dyan, but ito naman ay mga small-scale mining operation, na FGU ang namamahala dyan. But ngayon, ang priority kasi natin is safety and of course, yung assessment sa area na safe again na magtrabaho sila. But so far, yung ating MGB po ay umiikot at tinitingnan pa itong mga areas na ito. Sana mag-cooperate sila at antayin po ang assessment ng ating MGB. Ngayon, sa issue naman kung legitimate o illegal, yan po ay sa LGU matter na po yan and we'll just give the information po as we obtain them. Okay, alam naman po natin wala namang may gustong magkaroon ng lindol. Pero yung casualties po ay maiiwasan lalo na kung may mga illegal na minahan nga po dyan. Pero ano po yung gagawin dito? At may dapat po bang managot kung sakali?
Opo, may instruction po ang ating kalihim si Secretary Teodoro dyan sa OCD na mag-conduct po kami ng assessment, no? Dahil dito sa earthquake na ito, i-assess yung mining area na yan para hindi lang sa collection or pag-manage ng mga small-scale miners, but sa safety na rin nila. Kailangan po tingnan natin, priority po ang safety dito. Mahirap po magkaroon ng mass casualty. And then secondary na rin para po maiwasan talaga itong mga ganyang pangyayari, dapat po regulated and monitored po ng gobyerno para maiwasan po ang madisgrasya at maging priority ang safety ng lahat ng mga manggagawa po. Okay, so after the assessment, ASEC, doon natin malalaman kung dapat magpatuloy yung mga mining operations dyan, whether legal or not, knowing na may mga threat ng malalakas na earthquake sa lugar. Opo, we will give the appropriate recommendation to the appropriate agency po like MGB at kami naman ay makipag-coordinate sa kanila dito sa instruction po ng ating kalihim na si Secretary Teodoro po. Apo, earlier you mentioned about hundreds of houses na damaged, whether partially o kabuuan ng bahay. Ano po yung kalagayan ng mga nagsilikas at hindi pa makabalik sa kanilang mga bahay? May sapat po bang tulong na nakakarating sa kanila? Opo, tuloy-tuloy naman ang tulong na binibigay natin sa lahat ng apektado. Ngayon dito sa nasiraan ng bahay, isa po sa tulong na ginagawa natin ngayon ay pagbibigay housing material or temporary shelters like tents, no? So ginagawa na po 'yan ng ating LGU. Ang trabaho na lang natin is to augment itong mga resources na ito and make sure na meron silang temporary dwellings. Kasi malakas pa rin po ang mga aftershock sa area, kaya hindi pa po advisable na bumalik, lalo na yung mga bahay na merong mga cracks at hindi pa po na-assess. Okay. Well, ASEC, may impormasyon na rin po ba tayo hinggil sa lindol na naganap naman sa Zambales kaninang hapon? Baka may update wala pa po. Ongoing pa po ang assessment. Yung 5.0 na nangyari doon sa Zambales, we're still getting additional information on the ground po. Okay, so far wala pa po tayong nakukuhang information whether it was a damaging earthquake as well. Yes po. Initial information pa lang, meron pong earthquake na nangyari. Automatic naman yan. Magkakaroon ng rapid assessment and we'll get the information from our field office po. Okay, so ano na lamang po yung inyong payo sa ating mga kababayan na naapektuhan o naapektuhan ng lindol, whether it's in Davao or Zambales po? Opo, yung aming panawagan po ay sa lahat ng apektado nitong earthquake, please stay alert, keep alert po. Kami naman sa mga national agencies ay nandito po para tumulong sa inyo, sa lahat ng mga local government units na ma-augment ang mga resources para ibigay sa mga lahat ng mga nangangailangan. So, ang payo namin, stay calm, be on alert kasi medyo po marami pa po mga aftershocks, lalo na dito sa Cebu area at dito sa Davao area kung saan nangyari itong malakas na earthquake. And of course, we are monitoring naman yung nangyari po sa Zambales. ASEC, quickly, yung bang resources natin as a government, hindi ba kayo nahihirapan knowing na magkasunod yung malalaki na lindol na kinaharap po natin? Oo, hindi naman po kasi sa DSWD alone, meron pa pong 660 million standby fund na quick response fund. That is in addition to the 2 million family food packs na available po on hand ng DSWD na pwedeng i-augment. Ito naman ay tuloy-tuloy na effort na nag-re-resupply tayo. Kami rin sa OCD, continuous po ang aming procurement ng mga non-food items tulad ng tents at iba pang mga materials na kailangan tuwing may sakuna. Okay, maraming salamat po, OCD Deputy Administrator Rafaelito Alejandro IV. Maraming salamat din po. Personal na kinumusta ni Vice President Sara Duterte ang mga kababayang nabiktima ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao. Bukod sa kanyang opisina, spotted din ang ilang cabinet secretary na nag-inspeksyon sa lugar. Narito ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante. Mainit na yakap ang
ang salubong ng residente ng Mati, Davao Oriental kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, umabot na sa halos 6,000 mga pamilya sa Bourbon at Midling. Nahatiran nila ng food bags noong Oktubre 8. Sa mga apektadong lugar, umabot na sa halos 11,000 ang naipamahaging food bags ng OVP Disaster Operations Center. Galing din sa Mati nitong Sabado ng umaga sila DPW Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Terizo Magno, DSW Secretary Rex Gatchalian at DepEd Secretary Sunny Angara para inspeksyonin ang pinsala na dinulot ng 7.4 magnitude na lindol. Sa pagbisita naman sa Davao, muling pinagtibay ni Gatchalian ang pangako ng DSWD na tuloy ang ipagkaloob ng tulong sa mga apektadong pamilya. Siniguro naman ni Dizon ang agarang pagkilos ng DPWH Rehabilitation sa mga apektadong infrastruktura. Nagpadala na rin ng dagdag gamit at manpower sa Manay, Davao Oriental para nagpapatuloy sa clearing operation. Bottom line, whether it's a state of calamity or not, we're already here. We're going to give everything that we can provide to provide the province and the municipalities that were affected immediate relief. Kasi yun ang number one na priority ng Pangulo natin. Binigyan din ni Angara ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mag-aaral at mga guro sa muling pagbabalik ng eskwela matapos ang ulat na nasira ang ilang gusali ng DepEd. Nagsagawa naman ng aerial patrol at inspeksyon kabilang ang relief operation, ang Tactical Operation Wing ng Eastern Mindanao. Sa pinakahuling datos ng Office of the Civil Defense, 7 na ang naiulat na nasawi matapos ang pinakamalakas na lindol na yumanig sa lalawigan ng kasaysayan. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante, Davao. Muling tinapyasan ng Kamara ang budget ng OVP para sa susunod na taon. Pagdisiplina raw ito kay VP Sara na paulit-ulit umanong binabastos ang mababang kapulungan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Mula sa proposed 889 million pesos, ibinaba ng House of Representatives ang 2026 budget ng Office of the Vice President sa 733.2 million, kapantay ng budget nito noong nakaraang taon. Inaprubahan kasi ni House Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang mosyon ni ML Party List Representative Laila De Lima kahapon. Ani Congresswoman De Lima, paraan umano ito para disiplinahin ang bise na ilang beses na umanong hindi sumisipot sa plenary level budget deliberations ng kanyang opisina. Dagdag ni Congresswoman De Lima, tila binabastos na raw ni VP Sara ang Kamara sa paulit-ulit umano niyang pag-absent sa mga pagdinig. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Inalmahan naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang ginawang amendment ng House Majority. Aniya, taon-taon na umano ang pagbabawas sa budget ng OVP mula sa 2024 at 2025 budgets at maaari raw maapektuhan ang mga operasyon at programa ng opisina. Ayon sa nakuhang impormasyon ng Bilinary News Channel, kasalukuyang nasa Mati, Davao Oriental si VP Sara para magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinary News Channel. Nadagdagan pa ang listahan ng nadiskubreng ghost flood control projects sa Bulacan. Kung hindi kulang sa dokumento, hindi naman daw maipaliwanag kung paano nagbago ang lokasyon ng mga ito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Naghain pa ng 4 na fraud audit reports ng Commission on Audit sa 4 na flood control projects sa Bulacan na may kabuuang halagang 359.78 million pesos.
Isinumite ng komisyon ang kanilang report sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung saan idinitalye ang halos magkakapare-parehong resulta ng kanilang inspections. Kung hindi ghost project, ibang lokasyon naman daw ang itinuturo ng unang distrito ng DPWH Bulacan. Halimbawa, ang 96.5 million peso structure sa San Roque, Baliwag, Bulacan, hindi lang umano ibang lokasyon ang nadatna ng COA. Nang inspeksyonin daw nila ang original location, ibang proyekto ang nakatayo dito. Wala rin daw dokumentong maipakita ang DPWH Bulacan 1st District kaugnay ng contract cost ng proyekto. Ang dalawang projects naman ng Sims Construction and Trading sa listahan, hindi maipaliwanag ng District Office kung bakit nabago ang project location. Parehong may notice of disallowance ang projects ng Sims dahil bayad na ito ng gobyerno kahit wala namang naipakitang tapos na flood control structures. Ayon pa sa COA, ang 74 million peso project ng Sims sa Balagtas, Bulacan, fully paid na kahit ongoing pa naman ang status. Bukod sa mga namamahala sa construction companies na M3 Construct Corporation, Sims Construction and Trading at Amethyst Horizon Builders and Gen Contractor and Development Corporation, sinadismiss District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Planning Chief Ernesto Galang at Engineers JP Mendoza at John Michael Ramos ang umano'y liable sa mga ito. Maaari na humanap sa graft and corruption charges ang mga nabanggit. Samantala, nasa 21 fraud audit reports na ang naisusumite ng COA sa Ombudsman at sa ICI. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mariing kinundena ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pagkakaroon nito ng 15 billion peso military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. Giit ng AFP, walang ghost project sa ahensya at hindi rin daw ito nagpapatupad o tumatanggap ng pondo para sa anumang infrastructure project. Bagamat sila umano ang naghahain kung anong proyekto ang dapat gawin tulad ng barracks at training facilities, sa DPWH mismo inilalabas ang pondo at hindi sa AFP. Binigyang diin ito na ang mga oposisyon ay para lamang sirain ang kanilang hanay at ang liderato nito. Caught on cam, isang kongresista nag-vape nga ba sa gitna ng sesyon? Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa EDSA Mega Mall, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman sa northbound lane. Tila double whammy ang pagkalugi ng mga magsasaka at tindera ng gulay sa Benguet. Di pa man kasi nakakabawi sa pagkaluging dala ng bagyo. Panibagong problema ang hinaharap. Ito ang pagbaha ng imported carrots at broccoli mula China. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Nangungonsumi ang mga magsasaka at tindera ng gulay sa Benguet. Di pa man kasi nakakabawi sa epekto ng nagdaang mga bagyo. Nakapasok at binaha naman daw kasi ang Pilipinas ng mga imported carrots and broccolis mula sa China. Boxes nang dumarating sa iba't ibang bintahan ng gulay sa sa Urdaneta, sa Manila. Kaya ganun, yung mga namimili, hindi na rin sila umakyat dito. Sa trading post sa bayan ng La Trinidad, ibinabagsak ang lahat ng mga inaaning gulay mula sa iba't ibang bayan ng Benguet. Dahil nabawasan ng halos 50% ang bilang ng mga dumarating na buyer, lugi ang mga tendera at mga magsasaka. Siyempre nakakapaglugi po kasi nababawasan po yung mga natin ngayon. Tsaka kawawa din po yung farmers natin dito. Kasi syempre, imbis na ito po yung natin, doon na sila sa imported kumukuha. Ayon sa tagapagsalita ng mga magugulay ng Benguet, ilang buwan nang tuloy-tuloy ang pagbaha ng imported na carrot at broccoli sa Divisoria, Balintawak at Sariaya sa Quezon Province. Ipinadala pa raw ng kanilang mga suki ang larawan at video ng mga nasabing gulay. Kung meron man daw namimili, nasa 10 hanggang 20 kilo na lang ang order ng kada buyer. Katwiran nila, mas mura at mas malalaki ang mga galing China.
Kay Secretary Laurel, the reason na nasabi niya dun sa news article na nabasa namin, dahil daw tumaas hanggang 300 pesos per kilo yung carrot. So parang gusto lang stabilize yung presyo. But we would like to tell the Secretary na actually pag dito sa amin, ang pinakamataas na inaabot niyan ay 220. Pero sa 46 na truck na dumating sa araw na yon, isa lang ang napresyohan ng 220. The rest were 150, 160, 180. So ang problema actually ng pagtataas, ng pagja-jack up ng presyo ay sa Metro Manila, hindi dito. Duda ang mga magsasaka at tindera ng gulay sa Benguet kung legit ang permit ng mga imported na gulay. Kasi sa ASEAN Free Trade Agreement, sa RCEP, wala talagang nakalagay doon na pwedeng pumasok ang fresh vegetables dito sa Pilipinas except cauliflower. Nagpadala na ang grupo ng sulat kay Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel. Apila ng grupo, sana'y pagbawalan ng kalihim ang pagpasok ng mga imported na gulay. Dahil kung hindi, posibleng sabayan ito ng mga smuggled. Pag nagkataon, mas babagsak ang presyo ng ani ng mga sarili nating magsasaka. Hiling ng mga magsasaka, mabawi sa darating na Disyembre ang malaking kalugihan sa mga nagdaang buwan. Para sa Agenda Weekend, David Guzman, Bilyonaryo News Channel, Benguet. Matatandaan na noong unang linggo ng Oktubre, mismong si Agriculture Chief Francisco Chu Laurel ang nagsabing pinayagan niya ang maliit na quantity ng imports ng carrots mula China, maging ilan pang gulay tulad ng sibuyas at broccoli para umano matulungang mapababa ang presyo nito sa merkado. I have a feeling na yung current local stocks na natitira ay mukhang pinipigil ng konti para to maximize. So that's why I ordered na silently na magpasok na last week. Pumalag si Quezon City Representative Bong Suntay sa umano'y paggamit niya ng vape sa plenaryo ng Kamara. Kasunod ito ng social media post ni Attorney Jesus Falsis ng kanya umanong pagve-vape habang nasa sesyon. Sa post ni Falsis, sinabi nito na bawal ang vaping at paninigarilyo sa loob ng House of Representatives ayon sa Section 98 ng House Rules. Paliwanag ni Suntay, Breath Easy ang hawak niya, isang breathing exercise device na ginagamit para sa pagpapakalma at tamang paghinga. Giit ng kongresista, wala raw itong halong kemikal at hindi rin ginagamit bilang vape o sigarilyo. Higit isang linggo na nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, pero hindi pa rin nakakabalik sa normal na pamumuhay ang mga residente doon. Bukod kasi sa aftershocks, apektado rin ng sinkholes ang kanilang kabuhayan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy. Dito sa Barangay Batad sa San Remigio sa Cebu, ang isa sa mga barangay na may nadiskubreng sinkhole matapos yumanig ang 6.9 na lindol sa norte ng Cebu noong Setyembre 30. Sumama ang Bilyonaryo News Channel sa bundok at maisan kung saan makikita ang malaking sinkhole. Diha na landslide sa ibabunahan. Kung muulan, kani gamay ramtan ni siya, ma'am. Nanara ka dako. Yung dako ni siya? Dili. Itinuro ng kapitan ng barangay, Antonio Villamor, ang porsyon ng bundok at kakahuyan kung saan nanggaling ang tubig. Ilang araw lang matapos ang pagyanig, bumulaga na ang mahigit 3 sinkhole sa barangay. Ani Villamor, nagtungo na ang FIVOC sa kanilang barangay at inaasahang ilalabas nito ang report kaugnay sa mga sinkholes na nadiskubre sa susunod na linggo. So far, ang sulti sa PBOX, kanang mga sinkholes, dili lang yun paduulan sa publiko within 10 meters. So, kinahanglan, distansya gid sila 10 meters away. Kay dili matag-an, basin mo cave in ang duol ana nga portion unya matabunan unya sila. O gingon man kanang mga landslide areas kay naman po yung mga area diri nga landslide.
Dahil sa sinkhole, wala munang maaani na mani at mais sa 3,000 square meter na lupain na ito sa Barangay Batad. Ilang metro lang layo mula sa sinkhole ang Batad Integrated School. Di lamang sinkhole ang pangamba ng mga guro kundi ang ulan at aftershock. Sira pa rin ang bubong ng paaralan. Hindi pa idineklara ng local government na ligtas ng gamitin ang mga silid-aralan. No face-to-face yet as of this moment, and then maybe we will have a meeting to with my, of course, teachers, no, on how to resume classes. Sa Bogos City, naabutan pa namin itong mga evacuee na nangangambang wala nang matitirhan simula bukas. Binigyan na lang kasi sila na hanggang linggo na tumira dito sa kanilang mga tolda. Ayon kay Laika, maaari naman daw silang bumalik sa kanilang bahay, subalit malapit sila sa dagat. Kaya naroon pa rin ang takot na baka lumindol ulit. Sa kanyang tolda, 4 sila magkakapamilya ang magkasama, natutulog sa karton at plywood na higaan. Kaya nang may dumating na donasyon, tuwang-tuwa si Laika at makakatulog di umano siya ng mahimbing kasama ang pamilya. Thank you, Kayo! Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Matindi ang naging epekto ng magkasunod na lindol sa ilang bahagi ng bansa kamakailan. Ngunit bakit nga ba mas malala ang pinsala sa Cebu, gayong mas malakas ang yumanig na lindol sa Davao? Ang paliwanag sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Sa nakalipas na ilang linggo, 2 matinding lindol ang tumama sa iba't ibang parte ng bansa. Pero tanong ng ilan, bakit daw tila mas matindi ang pinsala ng lindol sa Cebu kumpara sa naramdamang pagginig sa Davao kamakailan? Magnitude is just one factor. Paliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, hindi lang magnitude ang nakapagsasabi sa epektong maaaring idulot ng isang lindol. Isa ring importanteng indikasyon ay ang lalim o depth ng pinagmula ng lindol o kung tawagin ay focus. Kung ipagkukumpara ang 2 earthquake, ang magnitude ng nangyari sa Cebu ay 6.9 habang mas mataas ang sa Davao na abot sa 7.4. Pero kung susuriin ang lokasyon ng focus, mas malayo ang pinagmula ng seismic energy sa Davao na 23 kilometers kumpara sa 5 kilometers below the surface ng lindol sa Cebu. Yung seismic energy kasi natin as it travels from the source sa ilalim ng lupa, aakyat yan. Habang umakyat yan, humihina yung lakas. Dagdag ni Director Bacolcol, nakakaapekto rin kung malambot o matigas ang uri ng lupa sa isang lugar. Paalala ng FIVOX, magkaroon ng integrity check sa mga gusali at maging sa ating mga bahay. Baliwala raw kasi ang mga isinasagawang earthquake drill oras na mag-collapse ang mga ito. Yung earthquake drill kasi natin is on the assumption na yung bahay natin are earthquake resilient. May ilan ding nababahala kung sunod na nga ba ang Luzon sa makakaranas ng matinding earthquake o kung mangyayari na ba ang tinaguriang The Big One. Paglilinaw nila, walang pag-aaral na kapag lumindol sa Visayas at Mindanao ay susundan na ito ng Luzon. Sa kasalukuyan, wala pang instrumentong nakakapag-forecast ng mga lindol, kaya importanteng maging handa at alerto. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Kasunod ng serye ng mga lindol sa ilang bahagi ng bansa, assurance naman ang hatid ng isang grupo ng property developers. Anila, sumusunod sa building code ang mga itinatayong bahay at subdivision. Narito ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Tiniyak ng Subdivision and Housing Developers Association o SHEDA na sinusunod ng developer sa buong bansa ang National Building Code kasunod ng serye ng mga lindol sa Cebu at Davao at ang banta ng malawakang pagbaha na nakalkal din sa flood control scandal. Ayon kay SHEDA President Engineer Francis Villegas, due diligence daw ang kanilang ginagawa upang masigurong sumusunod sa relevant safety standards ang mga nais bumili ng bahay. By default, obviously we have to comply with the National Building Code. Siyempre, we had a recent earthquake in Cebu, so meron ding may damages. It's part of the responsibility of the developer to provide houses that are safe. As we all know, the Philippines is part of the Ring of Fire. Bukod dito, sinisiguro rin daw ng SHEDA na magiging ligtas ang mga bahay gamit ang bagong building technologies na ginagamit na rin sa ibang bansa. For example, in the US, they're starting to undertake in 3D printed houses. So isa siyang malaking printer, if you're familiar with 3D printing, pero ito bahay po ang piniprint niya. It's made of concrete. Meron ganon.
Then another product is using lightweight materials. They're using it's called AAC blocks or autoclaved aerated concrete blocks. It's lightweight, therefore, ang building structure mo would be designed using a lighter load. So mas maganda po siya kasi mas economical yung building mo, therefore mas mura. In turn, eventually, it would be more affordable to the target market. Nauna na ring sinabi ng Department of Trade and Industry at ng Bureau of Customs na masusi na nilang sinisilip ang mga pumapasok na imports, lalo na ang construction materials. Kasama rito ang mga imported na materyales panggawa ng bahay tulad ng semento at bakal. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang mga subdivision developer na hindi gaanong makakaapekto sa kanilang negosyo ang flood control scandal, kahit na nalilink sa mga luxury property ang ilang politikong dawit sa mga kontrobersya. Nag-commit naman ang lampas 40 private developer na tumulong sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, at inaasahang gagawa sila ng lampas 251,000 housing units kada taon, bagay na maaaring umanong mapabilis kung aayusin din ng mga local governments ang proseso ng permit applications. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Nanawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa publiko na makiisa sa isang nationwide call sa gitna ng usapin ng korupsyon at iba't ibang sakunang kinakaharap ng bansa. Hinihikayat ng CBCP ang mga mananampalataya na magsuot ng puting damit at maglagay ng puting ribbon sa mga tahanan, simbahan at pampublikong lugar bilang panawagan sa accountability, transparency at maayos na pamumuno ng gobyerno. Umaasa ang religious organization na magiging simbolo ito ng pagnanais ng kalinisan sa bansa at panahon para sa panalangin at pagsisisi tungo sa isang buhay na tapat at totoo. Mass layoff sa gitna ng government shutdown, sinimulan na ni US President Donald Trump. Susunod yan sa Agenda Weekend. Isa pang traffic check ngayong Sabado sa Ortigas Flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Welcome sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Ang pagtabla ng ICC sa hirit na interim release ni FPRRD. Pero ang pamilyang Duterte hindi pa rin sumusuko at nagsumiti na ng kanilang apela kaugnay ng desisyon ng pre-trial chamber. Yan ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte matapos i-reject ng International Criminal Court o ICC ang hiling niyang interim release. Sa isang 23-page document na ito, ipinaliwanag kung bakit kailangan pa ring manatili ni Duterte sa ICC detention. Una, ang ongoing narrative ng Duterte camp na kidnapping at hindi legitimate arrest ang ginawa sa dating Pangulo nang ipadala siya sa dahig noong Marso. Ikalawa ay ang ilang public pronouncements ng mga anak ng dating Pangulo na nagpapahiwatig umanong itakas ang kanilang ama mula sa kustodiya ng korte. Dagdag pa riyan ang mga umano'y attempt ng pamilyang Duterte na i-delegitimize ang court proceedings at pagsasabing peke ang ilang mga testigo sa kaso. Bagaman sinisiguro raw ng kampo ni Duterte na magiging compliant si FPRRD, duda ang ICC dahil mismong sa anak nito nang gagaling na gusto nitong ibalik sa Davao City ang kanyang ama oras na mabigyan ng interim release. Tila nabunutan naman ng tinik ang mga kaanak ng mga biktima ng madugong drug war. Kami po ay matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. Noong nabalitaan namin na ito nga, hindi pinayagan ang interim release ni Duterte. Siyempre po, nakakatuwa. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, isang issue lamang ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo, lalo na't nakabinbing usapin pa rin ang umano'y fitness ni FPRRD na humarap sa paglilitis. Kaya soon enough, sana ay mapagpasyahan ito para matuloy ang hearing ni Duterte. Kung matuloy man ang hearing at medyo may problema or issue sa kalagayan niya, sabi ng korte, pwede rin naman po tayong gumawa ng kondisyones para maka-attend siya ng hearing
ng mas maalwan sa pakiramdam. Paninigurado ng ICC na bibigyan ng kaukulang medical intervention si Duterte sa loob ng detention facility. At patuloy rin ang pagkakaroon ng access ng kanyang pamilyang nais bumisita. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. 8 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang lalong lumala ang katiwalian sa bansa. Sa pinakahuling survey ng Publicus Asia, 81% umano ng mga Pinoy ang nagsasabing mas lumala ang kaso ng korupsyon mula pa noong martial law ng Administrasyong Marcos Sr. Ayon din sa survey, karamihan ng mga Pilipino ang naniniwalang may pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos, mga kontraktor at mga kongresista sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil daw sa katiwalian, nais umanong ilaan ng 58% ng mga Pilipino ang pondo ng DPWH sa edukasyon. 35% ang nagsabing dapat itong ilagay sa sektor ng kalusugan, samantalang 31% naman ang nagsabi na dapat itong ilagay sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang naturang survey mula September 27 hanggang September 30. Reforma ang pangako ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ahensyang nababalot ngayon ng kontrobersya. Ilan sa kanya mga plano, buksan ang auditing ng proyekto sa publiko. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Ito tingin ko ang magiging lasting legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga reformang ito. Sa pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa media, inilahad nito ang mga umano'y sisimulang reforma sa loob ng Department of Public Works and Highways. Kasunod yan ng mga kontrobersyang kinaharap ng ahensya mula nang pumutok ang flood control scandal. Una sa mga proposed reform ng kalihim ay ang Citizen Participatory Audit. Ayon kay Secretary Dizon, magsisilbi umano itong isang transparency accountability measure. Ibig sabihin, lahat ng mga mamamayan at civil society groups maaaring lumahok sa auditing at monitoring ng mga proyektong isinasagawa ng ahensya mula sa bidding phase hanggang sa project implementation. Ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Kasunod ng department order ng ahensya, ilulunsad ang isang transparency portal sa mga susunod na linggo. I-release sa portal na ito ang lahat ng kinakailangang impormasyon, kabilang na ang budget, proponents at maski ang mga proyektong nakapailalim sa unprogrammed appropriations. Isa pang proposed reform ng kalihim ay ang pagpapaigting ng guidelines pagdating sa flood control, drainage at mga slow protection projects. Patunay raw kasi ang ongoing investigations na mayroong mga proyekto na tila walang komprehensibong mga plano. Unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na flood control. Ni plano, wala. Pwede ba yun? Di ba? Di pwede yun. So obviously, violation yun nitong, inaalam ko nga kung na-rescind ba tong order na to. I ask Yusek Bernabe, Yusek Rico here, to check kung binago ba to, rescind ba to, o live pa to. Pero kung rescind, aalamin natin kung sino nag-rescind yan. Ani Secretary Dizon, magpapatupad ang ahensya ng mas striktong penalty para sa mga kawani ng DPWH na mapatutunayang lalabag sa mga bagong ilalabas sa department order. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Samantala, humirit naman si Vice President Sara Duterte kasunod ng pagkakatalaga kay former Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Matatandaan kasing sinabi nito na balak niyang isa-publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kawani ng gobyerno, kasama na ang kay VP Sara dahil sa nakabinbin nitong kaso sa ombudsman. Sagot ni VP Sara, huwag nang silipin ni Remulla ang kanyang SALN, bagkus ilabas ng tuluyan sa kanyang harapan. Dagdag pa ng bise, ipapasa Diyos na lang daw niya si Ombudsman Remulla. No problem kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang planong pagsasapubliko ng SALN ng mga government official. Bahagi ito ng mga nakalatag na reforma ni Ombudsman Boying Remulla. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo.
Sang-ayon si Bicol Saro Party List Representative at House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Redon sa planong isapubliko muli ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga kawani ng gobyerno. Ho natin masusukat kung meron bang unexplained wealth yung pong mga opisyal at mga kawani ng gobyerno. Ngunit paalala ni Redon, isang mahalagang usapin ang data privacy sa hakbanging ito ng bagong ombudsman. Kailangan pong mapagpasyahan alin po yung nakaredact. Panukala ni Redon, at least maipakita sa publiko ang net worth o ang kabuang halaga ng ari-arian ng isang tao matapos ibawas ang total debt sa utang nito. Kaugnay pa rin ng usaping transparency. May hirit din si Congressman Redon sa mainit na usaping dapat bang buksan ng ICI ang mga pagdinig nito sa publiko. Kailangan ho nila magpasya alin po yung mga bahagi na pwede hong meron pong public proceedings. Ibig sabihin, bukas sa publiko, bukas sa media. Hindi naman necessarily live streaming. Dagdag ni Redon, dapat ay tukuyin na lang ng ICI kung anong parte ng mga pagdinig at impormasyon ang for executive session. Panukala nito, buksan sa publiko ang pagbabasa ng affidavit at maging ang ilang bahagi ng interpellation o pagtatanong ng mga miyembro ng ICI. Paglilinaw ni Redon, ayaw naman daw niyang pangunahan ng ICI. Pero tinitignan nila ang posibilidad na formal itong irekomenda sa komisyon. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Sa gitna ng halos 2 linggo ng government shutdown sa Estados Unidos, sinimulan na ng Trump administration ang mass layoff ng federal workers. Sa isang social media post, sinabi ni Budget Chief Russ Vought na following through lang daw ang Trump administration sa bantang magtatanggal ng 750,000 public servants na isinailalim sa enforced leave. Ayon sa Office of Management and Budget, substantial umano ang pagtatanggal ng mga tao sa trabaho pero hindi ito nagbigay ng eksaktong numero kung ilan ang tatanggalin. Sa isang court filing, inilahad nito na aabot na sa 4,000 federal workers ang natanggal sa kanilang mga tungkulin. Kabilang na ang more than 1,000 each sa Treasury Department at Department of Health and Services. Ayon kay Trump, paraan umano ito ng kanyang administrasyon para atakihin ang Democrats. It'll be Democrat-oriented because we figure, they started this thing, so they should be Democrat-oriented. It'll be a lot, and we'll announce the numbers over the next couple of days, but it'll be a lot of people, all because of the Democrats. I mean, they want to give $1.5 trillion to people that came into the country illegally. More important than that, because we all have a big heart. We want people to be taken care of. Nag-ugat ang tensyon matapos na hindi magkasundo ang US Congress para ipasa ang panukalang magpopondo sa ilang programa. Lucena City Mayor Mark Alcala nag-like sa post kaugnay ni Catherine Bernardo. Soft launch na ba? Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo ngayong Sabado sa C5 Kalayaan. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Ayon sa DPWH, quality at may standards na sinusunod sa mga materyales para sa mga itinayong flood control project. Pero ang isang proyekto sa General Luna, Quezon Province, imbis na bakal, natuklasan na kawayan umano ang ginamit bilang pangsuporta. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa General Luna, Quezon. Ivy, ano na ang update sa proyektong yan? And George, nandito tayo sa isang munisipalidad sa Quezon Province kung saan may 77 million peso flood control project ang Vavo Builders sa General Luna, Quezon. Ngayon, base sa mga nakalap na impormasyon ng Billionaire News Channel, giba na itong proyektong ito na kamakailan lang ay nag-viral dahil imbes na dekalidad na materyales yung laman ay kawayan yung nakapaloob sa semento. Kuha nitong Agosto ang mga litratong ito ni General Luna former Mayor Matt Florido. Sa post na ito, nananawagan si Florido ng inspection sa flood control project na makikitang may malalaking bitak,
may mga nakalitaw na bakal at kawayan na nakapalaman sa loob ng structure. By late August, sinulatan na ng DPWH Quezon 3rd District Engineering Office ang Wawo Builders at ang authorized managing officer nitong si Mark Alan Arevalo. Under warranty pa raw ang revetment structure at taliwas din daw ang nakita ng DPWH sa contract documents ng proyekto na dapat ay walang depekto. Kaya ang Wawaw ay inatasan ngayon na tanggalan at palitan ang structure na ito. September 10, tuluyan ng giniba ang proyektong ito at iyan nga ang kinahinatnan ngayon. And George, base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, nasa mahigit 8 billion pesos yung kabuuang pondo ng public works projects dito sa distritong ito para sa 2025. At may ilang mga residente rin yung nag-report sa atin ng mga possibly anomalous flood control at infrastructure projects na atin na mga lilibutan at sisilipin sa mga susunod na araw. Sa ngayon, yan mula dito sa General Luna, Quezon Province. Balik sa inyo, Church. Dapat talagang silipin at tingnan ang mga flood control projects na yan. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa General Luna, Quezon. Hindi lang riot sa Maynila ang nangyaring pag-atake sa kilos protesta noong September 21. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na sinubukan ding i-hack ang websites ng 19 na government agencies. Mayroon umanong higit 1 milyong attempt para pasukin ang online systems at natukoy na rin nila ang bansang nasa likod ng mga pag-atake. There's about 1.4 million attempts to penetrate the country. You mean by 1.4 million, it's an average for that weekend. About for that weekend alone, million. Ang dami. Okay, Oo, from outside. Nag-peak nung Sunday. There's a specific country na nalaman namin, and yun na. Is it China? I cannot divulge kung ano siya, but it's outside the Philippines in general. Bagong parangal ang inuwi sa bansa ni Pinoy jet ski racer Anton Ignacio. Sa isa na namang world title ang kanyang nakuha sa isang US competition. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Muling ibinandera ng Pilipinas ang ginto sa tubig sa ginanap na 2025 SBT International Jet Sports Boating Association World Finals sa Lake Havasu City, Arizona. Muling nangibabaw ang Filipino jet ski racer na si Anton Ignacio at ngayon siya na ang bagong 4-time world champion. Matapos ang matinding kompetisyon sa pagitan ng mga pinakamahuhusay na watercraft racers mula sa iba't ibang bansa, muling pinatunayan ni Anton ang kanyang husay at determinasyon sa karerang ginanap sa Estados Unidos. 2 bagong titulo ang kanyang nasungkit, ang Pro AM Roundabout 110 Stock at Roundabout Naturally Aspirated na parehong ginanap sa prestiyosong Lake Havasu City. Once again, Anton proves he's built different. And we have got boat number 17 out there in the lead. The 17 is Anton Ignacio. Sa loob lamang ng 3 taon, 4-time world champion na siya sa IJSBA World Finals. Back-to-back wins from 2023 to 2025. Ang mga titulong ito ay patunay na walang kapantay na dedikasyon at galing ng pinakabatang jet ski racer ng Pilipinas, na ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na watercraft racer sa buong mundo. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Sa isang fun run, idinaan ng publiko ang suporta sa Sigalot sa Laot na tinawag na Takbo para sa West Philippine Sea. Isa itong public awareness campaign para sa pagsulong ng soberenya ng Pilipinas sa ating territorial water. Ang nalikom na pondo sa ilalim nito ay gagamitin para sa maritime education programs at community support projects sa mga lugar na apektado ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China na umaangkin din dito. Inorganisa ng Run Rio ang fun run na ginanap sa Pasig City kanina, katuwang ang National Task Force for the West Philippine Sea, AFP, PCG at iba pang ahensya ng gobyerno. Patok ngayon ang bagong release na duet ni Jisoo ng Blackpink at dating One Direction star Zayn Malik. Eyes Closed ang pamagat ng kanilang collaboration na inilabas kagabi under Warner Records.
Wala pang 24 hours, lagpas 10 milyon na agad ang views ng music video nito sa YouTube. Ito ang ikalawang fully English language na kanta ni Jisoo, kasunod ng B-side na Your Love na naunang lumabas nitong Pebrero. Sa sports, matapos ang higit isang dekada, nagbabalik na ang Asian Youth Games. Mahigit 100 Filipino athletes ang sasabak sa Bahrain. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Target ng Team Philippines ang malakas na kampanya sa ikatlong Asian Youth Games na gaganapin sa October 22-31 sa Manama, Bahrain. Bubuuin ng 141 atleta ang pambansang delegasyon na sasabak sa 19 na sport, kabilang ang jiu-jitsu, taekwondo, wrestling, boxing, volleyball, golf at weightlifting. Pangungunahan ng boxing standout Leomar Lobrido at volleyball star Harleen Sagneche ang grupo bilang mga flag bearers, habang si Ramon Tatsuzara ng Philippine National Volleyball Federation ang magsisilbing chef de mission. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, layunin ng Pilipinas na malampasan ang 2 gintong medalya ni Mia Legaspi at Pauline Lopez noong 2013 sa Nanjing, China. Dagdag pa ng POC, magsisilbi rin ang AYG bilang qualifying event para sa 2026 Summer Youth Olympics sa Dakar, Senegal. Ito rin ang unang balik ng palaro matapos ang 12 taon kung saan mahigit 4,300 atleta mula sa 45 bansa ang lalahok sa 26 na sport. Higit sa medalya, layunin ng Team Philippines na ipakita ang galing, disiplina at puso ng kabataang Pilipino sa entabladong Asyano. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Muling lumutang ang mga spekulasyon tungkol sa relasyon ni Lucena City Mayor Mark Alcala at aktres na si Catherine Bernardo. Napansin kasi ng mga netizen na nilike ni Alcala ang isang comment sa mismong TikTok post niya na maaaring nagpapahiwatig ng koneksyon nila ni Catherine. Isang fan ang nagtanong sa comment section kung kailan niya makikitang magkasama si Alcala at Kat, na sinagot naman ng isa pang netizen pag wala ng toxic na bashers. Isang Reddit user ang nag-post ng resibo o screenshot na nilike ng mayor ang nasabing komento. Unang nalink ang dalawa nang makita silang magkasama sa airport patungo umano sa Australia. Ngunit hindi pa sila nagsasalita hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. O diba? Soft launch. Soft launch. Pero alam mo partner, wala namang problema. Single naman sila parehas kung talagang naman, sila na. Yeah. Kaya nga dapat wala talagang netizens na bashers kasi pareho naman silang single. So they're free to fall in love. Oh, enjoy their relationship together. Hindi na kailangan i-soft launch, i-hard launch na natin yan. Abangan natin yan kung mag-hard launch na sila. At alam mo kung anong inaabangan ng mga tao? Ano? Pasko. 75 days na lang, guys. Pasko na. Merry Christmas ulit. Yes. Maagang Christmas para sa lahat. Palapit ang most wonderful time of the year. Most wonderful time of the year. Yes. Excited ka, partner? Medyo lang. Kagaya mo, naglilista na rin ako. Oh, lagay mo ako sa listahan mo. Yes, of course. Kailangan. Kasama. Dapat may Christmas gift ako. Nandun ka. Don't worry. Yes. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.